Wala na tayong magagawa ngayon. Tanungin man natin siya kung paano mapipigilan ng mga ahas na yan. Sigurado hindi na siya makakasagot. Kahit sumuko pa ako ngayon sa pagkuha sa kanyang numero, wala rin akong magagawa. Kaya uupo na lang ako dito at maghintay ng panahon. Yun ay, kung aalis pa ang mga ahas na yan. Suko na talaga ako sa pagsusulit. Ang inaasahan ko na lang ay malaman nila na nandito tayo. Ano? Ibig mo sabihin may pag-asa pa tayong makalabas dito ng buhay? Bakit? Hindi mo ba alam? Hawak mo pa sarili mong numero, hindi ba? Sa bawat numero ng mga aplikante, merong nakakabit na transmitter. Nalalaman ng komite kung nasa ng mga aplikante gamit ang mga numero. Kapag natapos ang oras at hindi pa nakakabalik ang isang aplikante, hahanapin nila yun sa pamamagitan ng transmitter. Ano? Hindi pa ngayon? Siyempre, hindi pa, no? Hindi pa natatapos ang magsusulit, eh. Pero dapat na nilang malaman ang kalagayan ni Leorio. Wala ka bang alam na paraan para makausap sila? Kung meron, matagal ko na sanang ginawa. Gano'n na ba ako katagal sa kuweba ito sa palagay mo? Leorio! Hanggat hindi nauubos ang oras, hindi gagalaw ang komite. Maaksidente man ang mga aplikante, wala nang pakialam ang komite. Alam niyo naman yun, hindi ba? Kung gusto mong maging hunter, dapat mo nang asahan ang mga problemang naghihintay sa'yo at isipin ng solusyon sa problemang iyon. Pagkatapos sa pagsusulit, ililigtas sila ang nasa panganib. Pero kailangan natin pangalagaan ang ating sarili habang hindi pa ito nagwawakas. Parang ang daling sabihin, no? Pero wala na tayong magagawa pa. Sa kabutihang palad na nangyayari sa atin yun ay parte ng pagsusulit para maging isang hunter. Bakit hindi na lang kayo sumuko ngayon at subukan nyo sa susunod na pagsusulit? Pero kailangan gumawa ng paraan kung hindi si Leorio. Kasalanan niya ang nangyari sa kanya. Binilaan ko siya pagpasok na dito sa loob. Pero hindi siya nakinig. Ano? Hindi maaaring mangyari yun. Papasok sila dito paglipas ng 30 minuto. Huwag kang sisigaw. Kasalanan mo yan dahil pumasok ka dito sa loob. Kung ayaw mo magbukas ng iyong buhay, manatili ka dito sa loob. Sandali lang, sabi! Kurapi ka! Gon! Huwag kayong papasok dito! Huwag! Pinilit niyang gawin yon kahit alam na niya ang mangyayari. Kung ako sa inyo, ipanalangin niyo na lamang na sana'y tumagal pa ang kanyang resistensya hanggang bukas. Yun lang ang alam ko magagawa niyo. Hindi. Hindi maaari. Meron pang paraan. Meron pa kaming magagawa para magtagumpay. Pero, kung talagang wala na, ikaw na lang ang nalalabing pag-asa. Kurapi ka! Ikaw na munang bahala kay Leorio. Dapat nang gumalaw. Teka, sandali lang! Ano bang gagawin mo? Hindi mo pa narinig ang sinabi ko? Itigil mo yan! Gon! Gon! Bakit? Ibang klase siya talaga. Ayun! Kurapi ka! Gon! Hawak ko na! Gon, kaya mo pa ba? Painumin mo na agad, Senyoryo! Madali ka! Oo, sandali lang. Nasisiraan ka na ba? Bakit mo ginawa yun? Hindi ka pala nag-isip. Paano kung wala sa kanyang gamot na panlaban sa lason? Siguradong alam ni Gon ang kanyang ginawa. Ang taong gumagamit ng lason para matalo ang kanyang kalaban ay hindi nawawalan ng gamot na pangkontra dito. Kahit na! Kalokohan pa din ang ginawa niya! Kalokohan? Pero, dahil sa kalokohan niya, nailigtas ang buhay ni Leorio.
Teka, huminahon ka. Tigil mo na yung tomba! Tama na! Mapapagod ka lang sa gagawin mo! Kenmi, itigil mo na yung kayabangan mo dahil gagawin ko ang lahat para mapunta sa akin yung numero mo. Makinig ka! Itigil mo na lang yan! Pasensyahan na lang tayo Hindi nga ikaw ang aking target, pero kukunin ko pa rin yung numero mo. Wala ka mapapala! Masyado mo naman yata ako minamaliit. 35 beses na yata ako sumali dito. Teka, nasaan ang numero mo? Sabi sa'yo, wala ka mapapala eh! Matagal nang nakuha niya ang numero ko! Ano? Wala nga akong mapapala sa'yo. Ito na lang ang tanging kong pag-asa. Kailangan kong gumawa ng paraan para makapasa sa pagsusulit na ito. Itutumba ko lahat ng baguhan kung kinakailangan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit lagi ako tinatalo ni Hanzo!